Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider din at ang sharing po natin ngayon ay tungkol po sa aesthetic. So, most of the time may mga tao na hindi nila alam kung paano nila i-distinguish kung ano yung kaibahan ng syringoma at ng melasma. Plus, yung milya. Kasi ito po yung mga skin lesion na madalas po nating nakikita sa ating periorbital area. So, ito po yung periorbital area. Yan, o yung tinatawag po natin na orbital rim. So, pagka nakakita kayo ng drawing or image ng skull, yung butas po na kinalalagyan ng ating mga mata, yun po yung orbital rim. At periorbital area naman po ang tawag namin doon. Pagka meron po kami mga procedure na gagawin na nandoon sa area na yon. Start po tayo sa syringoma. Ano ba yung syringoma? Yung syringoma po is a benign eccrine sweat duct tumor. Kadalasan po nakikita doon sa eyelid area ng katawan ng tao. Pero hindi lang po yan nakikita sa may periorbital o yun nga pong tinatawag po natin na orbital area ng mukha. Minsan po meron yan dito sa noo, sa leeg, sa lahat ng parte ng katawan including genital area. So may narinig kayo na tumor. So yung iba dyan, hala magiging cancer ba to? Hindi po. Kasi po, sa simula pa lang, sinabi na it is a benign eccrine sweat duct tumor. Pag sinabi pong benign, ito po is non-cancerous. Ang cancerous po, ang term po doon is malignant. So, wag po kayong mag-alala. No? So, bakit ba nagkakaroon ng syringoma ang isang tao? Ano yung cause ng syringoma? Kadalasan po, ang cause ng syringoma is kapag po nagkaroon ng overgrowth doon sa cells natin sa eccrine gland o yung tinatawag po natin na sweat glands. Ibig sabihin po, lahat po ng parte ng katawan na may balat is meron pong sweat glands. Kasi po, ang sweat glands po ang in charge po sa pagre-regulate ng body temperature. At the same time, nagkikip doon sa skin natin na maging hydrated. Usually po, may mga naririnig kayo, no, na ay i-close mo yung pores. Hindi po pwedeng i-close yung pores ng tao. I-minimize lang po. Yun po yung tamang term. Kasi pag kinlose mo yan, walang lalabasan yung pawis natin na nanggagaling po dun sa sweat glands. Kapag po kinlose yung pores, dahil toxic yung pawis, ang mangyayari po, malalason yung katawan ng tao. Malalason tayo. Pwede tayo magkaroon ng infeksyon, ng mga allergies at kung ano-ano pang pwede maging problema sa balat. Kaya po, another tip, hindi po kino-close yung pores. We're just minimizing it. Kasi yun yung labasan ng pawis. At the same time, kapag po nabasa tayo or meron tayong mga nilalagay na mga ingredients dun sa ating skin para gumanda, dun din po yun papasok sa ating mga pores. Para malinaw lang po at meron po tayong tamang mga terminology gagamitin kapag po tayo ay makikipag-usap doon sa mga tao na interested din po pagdating sa aesthetic. At the same time, hindi naman po tayo magmumukhang mangmang. Kaya po tinuturo ko din yung mga ganitong bagay para po kapag meron po kayong gusto din turuan, at the same time, para ma-educate po ninyo yung inyong mga sarili. Madami pong causes kung bakit nagkakaroon ng syringoma yung isang tao. Bukod po dun sa overgrowth ng cells sa ating mga sweat gland, kasama po dyan yung physical activity and stress. Kapag sobra po yung physical activity natin, nagkakaroon po ng manifestation talaga doon sa ating balat. Kung paano pong nakaka-apekto yung diet natin at lifestyle natin when it comes to acne, same po sa syringoma. Medyo mas mahirap nga lang pong i-address yung syringoma kasi lumalaki, dumadami at iba't ibang parte din po ng katawan. Bukod po doon, yung mga anti-epileptic drugs is nagkakaroon po ng cause para mag-overgrowth po talaga yung mga cells doon sa ating eccrine gland. And the other one is genetic mutation. So, may mga nangyayari po talaga na ganyan. Pagka nagkaroon po ng genetic mutation ng isang tao, is magmamanifest. Lahat po na nangyayari sa katawan natin, magmamanifest at magmamanifest po yan doon sa ating balat. Last but not the least, cause of syringoma is other medical condition. Minsan po, or kadalasan din na yung syringoma is just a symptoms of hyperlipidemia. O yung tinatawag po natin na yung pasyente is elevated yung kanyang lipid. Pag nagpa-test po yan ng lipid profile, ay
mataas. So, kapag ganun po, kailangan po ng another na partnership ng doktor. Kasi, syempre, pag more on PATS ang pinag-uusapan, kadalasan po, liver yung may problem. So, kapag ganun po, lagi ko pong sinasuggest yung pasyente na pumunta po sa kanilang mga family physician, and then yung family physician na po nila o yung mga doktor na po nila ang magbibigay sa kanila ng mga laboratory examination request, no? Pero again, sa mga katulad ko ang trabaho, regardless kung kayo ay well-trained ng doktor or hindi, kailangan alam ninyo na hindi lahat ng syringoma or skin lesion pag gustong ipatanggal ng pasyente ay ipapatanggal kagad. Lalong-lalo na po kung syringoma. Kasi titignan mo, ay, syringoma lang yan, okay lang yan, malalim lang ng konti yan. Kapag ang cause ng syringoma is other medical condition, kailangan i-address muna ng pasyente yung medical condition na yon. Bakit? Kasi, palagi ko pong sinasabi, no, hindi dapat ang titignan natin yung pera ng pasyente na kayang ibayad sa atin. Kailangan tignan natin yung ikabubuti nila. Kailangan ingatan din natin yung kanilang mga pera. Kasi, kapag po na-address na yon, yung ibabayad sa akin, diba? Inilagay muna niya para ma-address yung kanyang medical condition. Nagpa-check up sa doktor, laboratory examination ni doc, binigyan ng gamot, makikita niyo po yan kung sana yung nawawala. So, ang mangyayari, nakasave yung ating pasyente ng pera at na-address niya pa yung kanyang underlying medical condition. Kasi po, may mga pagkakataon na because of the underlying medical condition, nagkakaroon po ng iba't ibang manifestation sa balat yung tao. So, bakit ko kailangan sabihin to? Yung iba, pera na nga yun eh. Pera mo na yun. Gusto nang ipatanggal, ayaw pantanggalin ng RT-RT mo pa. Again, may mga skin condition na kapag na-address yung underlying condition, is kusa pong nawawala. At the same time, hindi kayo dapat maging after ng pera na kayang ibayad sa inyo ng pasyente. Kailangan mas ipakita ninyo yung concern nyo sa kanila. Okay? Yun yung pinakamahalagang bagay. Kasi yung pera, kikitain natin yan. Yes, may mga pagkakataon na ang negosyo natin ay hindi ganun kalakas. Pero pag nakita din naman po kasi ng Panginoon, yung concern mo doon sa pasyente mo at yung passion mo, never mong masasabi na nalugi ka. Okay? Kasi mas pinahalagahan mo yung ikabubuti ng iyong pasyente. So, sa mga kagaya ko yung trabaho, yun yung passion ko na palagi ko din pong sinasabi at ini-encourage ko kayo na maging ganun kayo. Kasi yung mga tao na yan, hindi man kagad magpasalamat sa'yo yan. Pero pinagpipray ka niyan. Hindi natin kayang bayaran yung prayer ng mga pasyente natin. Para dun sa atin, sa ating pamilya, dun sa ating negosyo. Because walang kahit na anong amount ng pera ang kayang tumapat doon sa prayer ng mga tao. So, ako minsan kahit walang bayad, okay lang. Basta ang mahalaga, ma-address mo yung underlying condition mo, ma-address mo yung problema mo, and then balik ka sa akin kung meron ka. Kung talagang wala, okay lang. Gagawa natin yan ng paraan. Tutulungan ko kayo because nag-start naman talaga ako sa wala. Diba? Yung maipag-pray mo lang din yung kapwa mo is malaking bagay na. At the same time, baka ang cause is stress. So, may mga pagkakataon po na, bakit ganun? Ang dami, ang bumpy-bumpy niya. Because that's the time na sobrang stress ka. That's why nag-overwork yung sweat glands mo o yung eccrine glands mo. Pero kapag na-relax ka na, natapos mo na yung office work, natapos mo nang ipasa yung grade kay principal at ibibigay mo na lang sa mga estudyante mo, sa mga nanay ng estudyante mo, di ba? O na ipasa mo na yung report sa boss mo, makikita mo wala na eh. Okay na, relax na ako, relax na din yung aking sweat glands. So, ganun lang. Huwag natin pagastusin yung mga tao. Again, ang pera kikitain. Pero yung compassion mo sa tao, yung pag-unawa mo sa tao,
magpapakita yun kung anong klase kang tao at the same time kung paano mo sinusunod yung Panginoon sa buhay mo at sa negosyo mo. So, yun po yung definition at yung topic po natin about po sa Syringoma. Inuna ko po yung Syringoma dahil halos pareho lang naman po sila ng Santilasma pero meron din pong sariling definition yung Santilasma. At the same time, yung bonus topic po natin na Milium o yung tinatawag po nating Milya o milk spot. May papakita po ako sa inyong video. Tandaan nyo po yung mga itsura para po pag continuous tayo ng video patungkol po sa Santilasma is madali nyo na po siyang mabivisual. At the same time, mas madali po ninyong mapifigure out sa mga isip ninyo kung ano yung difference po ng Syringoma at noong Santilasma. So, ito po yung video. Sana po marami po kayo matutuhan. Hey guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len at ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay ang kaibahan ng Santilasma sa Syringoma para hindi po kayo nalilito. Ito pong makikita ninyo ay ang Syringoma removal. So, madalas po ang Syringoma ay clustered na nakikita sa ilalim ng mata or doon sa periorbital area. Minsan mas marami yung sa kanan, minsan naman po mas marami yung sa kaliwa. At yung nakabilog po ay milya, mamaya po ay madadaanan din po natin yan sa ating topic. Ito naman pong nakikita ninyo, konti lang doon sa kanyang ilalim ng kanyang mata pero medyo mahaba na po at malaki na. Ito naman, after 1 month po ng kanyang pagpapatanggal, may tumubo pong milya doon sa kanya namang mata. So may involved po yan pagdating po sa diet. At ang Syringoma po ay tumutubo kahit po sa pisngi at sa iba't ibang parte din po ng katawan. Itong pasyente po na ito ay meron po siya doon sa crawpit na papunta na sa Santilasma. Kaya ng sinabi ko, ang Syringoma ay tumutubo sa iba't ibang parte ng katawan. At madali naman pong ma-distinguish yan dahil yan po ay kadalasang brown or pinkish. So, meron po sa legs, meron po sa kamay, meron po sa kilikili, sa liig, sa likod, sa batok, sa siko. So, again po, iba't ibang parte ng katawan ang pwedeng maapektuhan ng Syringoma na kadalasan din naman po ay napagkakamalan po na warts. Kagaya po neto, akala po ng pasyente, yan po ay warts pero nung tinignan ko po, yan po ay Syringoma. Ito naman po ang process kapag po nagpatanggal ng Syringoma. Sinusunog po, kaya kailangan po ng anesthesia. Ito po kadalasan din talaga na pagkakamalan nga po na warts pero yan po ay Syringoma. Santilasma naman po ang tawag kapag ganito po ang itsura. Madali pong ma-distinguish dahil yan po ay more on yellowish, mas malaking area yung naaapektuhan at kadalasan po ay isang malaki pagkatapos po ay mas maliit ng konti. Hindi po siya yung sobrang liliit na madami or clustered. Ito po yung itsura niyan para madali ninyong maintindihan. So, yan po ay fat deposit. Kadalasan doon po sa taas at ibaba ng ating mga mata. Yan po ang Syringoma, maliliit pero madami. Ang Santilasma po, yellowish pero po malaki yung naaapektuhan doon sa area ng balat. Sa milya naman po, hindi po lahat ng bumps is milya. So makikita po ninyo yung iba may kulay blue, baka po ochronosis. Katulad po ng milya at Santilasma, yung kadalasang area na tinutubuan ng milya. Pero ang cause po nito ay trap skin, no? O yung trap na dead skin cells. So pwede po kayo magpatanggal niyan, mag-message lang po kayo sa page o kaya naman po sa number na nandito para po magpa-schedule. God bless everyone! Yun po yung kaibahan ng Syringoma sa Santilasma. Ang definition naman po ng Santilasma is a sharply demarcated yellowish deposit of cholesterol underneath the skin. Ibig sabihin po, nasa ilalim pa din po yun ng skin. Ano? Nakita nyo po doon yung picture na pinakita ko kung ano yung itsura nung pagkakakumpol-kumpol nung cholesterol deposit ng Santilasma. Kumpara naman po doon sa Syringoma. Usually din po nakikita yan dito. Pero yan na po yung makikita nyong mahaba at malalaki. Ngayon po, paano natin maiiwasan na magkaroon ng Santilasma? Kagaya po ng sinabi ko, pareho lang po sila. No? Nagsisimula lang po sa Syringoma at magde-develop po siya into Santilasma. Sa Syringoma, maliliit na cluster, pero
Yung mga nakita po ninyo doon, merong konti pero mahaba. Because, yun po ay madalas na nagagalaw. So, ang tip ko po kapag meron na po kayong mga santelasma sa inyong mga balat, especially po sa periorbital area, huwag niyo pong hawakan ng hawakan. Dahil po fat deposit yun, malambot po yun, kapag palagi pong nahahawakan, natutulak po, nagsasama-sama, nagkukumpul-kumpul po. Mas mahirap tanggalin ang santelasma kumpara sa syringoma. Bakit? At least yun isang sugat lang. Totoo naman. Pero, mas malalim. Makikita nyo doon, may mga malalaking syringoma. Sobrang malalaki na parang, kasing laki na yon ng munggo. Malalim na po yun. Pero kung mga pasimula pa lang at maliliit pa lang, kagaya po ng milya, madali lang yon. Pero, kapag santelasma na po, napakalalim na po nun. At ang laki nung area na masusugatan, ang laki nung area na susunugin. Kaya, mas mahal po yung santelasmang ipatanggal kumpara po sa syringoma. Pero halos nagdidikit yung presyo nila kung severe or paakyat na ng santelasma yung inyong mga syringoma. Yung cause po ng santelasma is same doon sa cause ng syringoma. Again, ito ay syringoma na nag-develop into santelasma. Pero kalahati po ng mga may santelasma, ang pinaka-pinagbumulan po is yung underlying medical condition. And then the rest naman po is yung doon pa sa iba ko pang nasabi. Kasi the more na elevated yung lipid mo, no, meron kang tinatawag natin na hyperlipidemia, yun po is connected po yun sa maaaring meron kang problema sa liver, at the same time cholesterol, and elevated blood sugar. That's why hindi basta-basta tinatanggal ang syringoma at ang santelasma. Sinabi ko na din po yun sa mga nauna nating video, kaya po dapat maging maingat po kayo. Hindi porkit sinabi ng pasyente na gusto niya to, babayaran kita kahit magkano, hindi po pwede. Kailangan meron kayong titignan ng mga test. Kasi ang kaibahan po niyan, ang syringoma ay maliliit at madami, cluster. Yan naman po, isang area, pero malaki, at the same time, malalim po. No, hindi po yan basta-basta tinatanggal. Kaya po dapat tatanungin ninyo ang inyong mga pasyente kung ano po yung kanilang mga underlying condition. Halimbawa po, tatanggihan ninyo. Hindi nyo yun pwedeng sabihin, ay hindi, ayoko. Gawin nyo siya sa pinaka-professional na pamamaraan. Ipaliwanag ninyo, bigyan nyo sila ng credible na reason, at the same time, tulungan nyo sila na humanap ng doktor kung wala po silang doktor o hindi nila alam yung doktor na kanilang lalapitan. So, another question, cancerous ba ang santelasma? Katulad po ng syringoma, hindi po cancerous. Benign po ito at lahat ng parte ng katawan ay naaapektuhan as long as meron tayong sweat glands. So, lahat naman po ng parte ng balat is merong sweat glands. No? Kapag tinanggal ba yan ba ay nakakabulag? Hindi po. Pwede pong magkaroon lang ng pamamaga. Siyempre may sugat. Pero kapag proper po yung wound care, mabilis naman po yan na gagaling. Mag-i-scar ba? Kaya dapat tinatanong ninyo kung yung inyong pasyente ay keloid former. Dahil ang mga hindi po pwedeng tanggalan is yung mga keloid former. Dahil makapagbigay lang kayo ng maliit na flexion doon sa skin nung keloid former na tao is magkikiloid po. Tanungin nyo. Ako yun lagi. Kapag ang procedure is cautery, keloid former po ba kayo? Kapag sinabing, opo, pag nagsugat ako, nagkakaganto, automatic, hindi pwede. Kasi kawawa yung pasyente, magkikiloid yun. Another tip, kailangan tanungin nyo kung diabetic. Kasi po may kaugnayan nga po sa elevated blood sugar at hindi basta-basta tinatanggal. Ano? Kailangan nating i-priority yung safety at yung kabutihan po ng ating mga pasyente. So, hindi naman po siya nakakabulag. Not unless may infection. That's why kailangan equip din kayo at alam ninyo kung paano gawin ng tama, ng malinis, at kung paano ninyo bibigyan ng aftercare yung inyong pasyente at gagabayan nyo sila hanggang dun sa panahon na gumaling yung kanilang mga pinagtanggalan ng syringoma o kaya naman po ng santelasma.
napakadali po natin na ma-identify kung ang skin lesion ay syringoma o santelasma. Pag syringoma po, maliliit na cluster, kumpul-kumpul. Ang kulay ay kadalasang kakulay ng ating mga balat o kaya naman po brown or pinkish. Pero pag nag-develop na po yan sa santelasma, automatic nagiging kulay yellow. So, meron dun picture sa video kanina na yung dito niya ay malaki na at the same time nagkukulay yellow na. So, pa-develop na po yun into santelasma. Pagdating naman po sa milya, ito po yung tinatawag po natin na milk spot. Kadalasan po nakikita natin yan sa mga baby. So, ano ba yung milk spot? No? O yung tinatawag natin na milium o milya. Ito po is yung trapped dead skin cell. Ibig sabihin po, naipon lang siya doon. Kagaya ng lagi ko sinasabi, ang balat po ng tao ay nagpapalit tuwing 28 days. Nakikita ninyo o hindi, nararamdaman ninyo o hindi, ginawa ng Panginoon yung proseso ng balat na yon para magpalit yung old skin sa new skin dahil ang tao ay lumalaki, pumapayat, tumataba. At the same time, kailangan yon dahil yung ating pong mga balat, ang unang shield ng ating katawan, which is the integumentary system, sa lahat ng free radicals. Ibig sabihin, dumudumi yan. Para manatili tayong malinis, ginawa ng Diyos na magbabalat yan. Magre-renew yan. Kahit may ilagay ka o wala, magre-renew yan. Kasi yun yung gusto ni Lord. Meron pong kasabihan na cleanliness is next to godliness. Ang gusto kasi ng Diyos, malinis tayo. Kaya kapag nadumihan na yan, after 28 days, magre-renew na yan. Hindi man natin nakikita. Pero yun yung isa sa miracle at napaka gandang bagay na natuklasan ko nung nag-aaral na ako ng aesthetic medicine na ay talaga ba, ginawa talaga yun ni Lord ka, ibig sabihin talagang gaganda yung skin ko every 28 days with proper na pag-aalaga po. So, ayun lang naman po yun. I hope marami po kayong natutuhan. I-share po ninyo ang ating video sa mga tao. At dun po sa mga merong syringoma, santelasma at milium, ang procedure po na pwede po ninyo ipagawa is laser o kaya naman po ay cautery. Susunugin po yun. At yung process po ng paggaling usually po ay 1 week. Pero kung syringoma po is talaga pong medyo matagal. Most of the time po, kailangan talaga siyang maraming anesthesia. Kakapalan yung anesthesia kasi manipis yung skin dito. So, para hindi gaanong maramdaman or hindi talaga nararamdaman dapat ng pasyente. Pero kasi may mga pasyente na mababa yung pain tolerance nila na kahit ang dami ng anesthesia, nararamdaman pa rin nila. At the same time, hindi rin pwedeng sobrang dami ang ilagay kasi pagka nilagyan na po yan ng anesthesia at nilagyan ng plastic, kumakalat po, pumapasok po sa mata. That's why pag tatanggal ako sa periorbital area, lagi ko sinasabi sa pasyente, sabihin po ninyo sa akin kapag medyo pumasok po sa inyong mata. Kasi mahapde, tapos parang numb yung inyong mata niyan. Kailangan matanggal ka agad yun. Dahil kung hindi, kawawa naman yung pasyente. Tigit sa lahat, ayoko na nang sasaktan yung aking pasyente. Kaya ang ginagawa ko, ang technique dyan, may mga technique po dyan para hindi papasok ka agad. So, meron akong mga ginagawa na ino-notify ko lang yung pasyente ko. Na, okay po, nalagyan na po natin. Kapag po may naramdaman kayo na, yun nga, pumasok or namamanhid or mahapdi yung inyong mata, sabihin nyo kagad sa akin para immediately matatanggal. So, susunugin po yan. Nakita rin po ninyo doon sa video at marami po kayong makikita na cautery na procedure na ginawa ko sa mga pasyente doon sa page. So, yun po. Again, syringoma, santelasma, milya, ang procedure po na ginagawa ay laser treatment or cautery. Ayun po ang ating topic kung ano po yung kaibahan ng syringoma sa santelasma plus yung tinatawag po na milk spot o yung milya. Yun din po yung mga procedure na pwede ninyong ipagawa. And I hope marami po kayong natutuhan. I-share po ninyo yung ating video sa mga kaibigan ninyo na meron pong syringoma, santelasma at milya. At higit sa lahat po, kung meron po kayong gustong i-inquire, mag-message lang po kayo sa page para po ma-address po natin yung inyong mga concern. Again, pag hindi pang medical esthetician, automatic ipapasa ko po kayo sa
mga doktor na dapat ninyong lapitan. And again, this is your medical esthetician, psychological first aid provider, Len. God bless everyone!